Sa bawat sulok ng ating bayan, may mga kwentong hindi isinulat sa libro. Mga lihim na binubulong ng hangin. Mga alingaw ng nakaraan na patuloy na pumabalik. Ito ang hiwaga at lagim. Makinig ka bago pa mahuli ang lahat. Sa baryo namin, kahit gabi na, may mga pagkakataong nakakalimutan naming umuwi agad. Gaya ngayong gabi, tagu-taguan sa bakuran ni Lando. Tanging kasera at buwan ng ilaw namin. 1, 2, 3. Binibilang ni Lando habang nakapikit. Nakatalikod siya sa punong santol. 10. Sigaw niya. At nagsitakbuhan kaming lahat. Tumakbo ako papunta sa gilid ng bakod, kung saan may tambak ng kahoy. Doon ako sumiksik, halos di na humihinga. Sa pagitan ng mga tabla, nakasilip ako. Kita ko si Ramil at Berto, parehong nakatago na. Pero may isa pang batang dumaan. Hindi ko siya kilala. Nakasuot siya ng puting kamiseta, pero sobrang puti, parang bagong laba. Katungo lang siya. Hindi tumakbo, pero papalapit sa akin. Bago ka lang dito? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Tumingala lang siya saglit, at kahit madilim, parang kumislap yung mata niya sa ilaw ng buwan. Bigla siyang lumakad palayo, diretso sa likod ng bakuran, kung saan may lumang puno ng balete. Tomas, nakita na kita. Nang lumabas ako sa pinagtataguan ko, wala na yung bata. Wala rin sa listahan ng mga hinahanap ni Lando. Sabi niya, ako na raw yung huling nahuli. Pero, malinaw sa akin, 5 lang kami kanina. Bakit 6 na kami nung nagtatago? Pag-uwi ni Tomas mula sa laro, sinalubong siya ng mahigpit na tingin ni Nena. Nakasara na lahat ng bintana at ang pinto ay nilagyan ng tansan at pako sa gilid, gayang ng nakasanayan tuwing 10:00 ng gabi. Tomas, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, huwag na huwag kang lalabas kapag tumunog na ang kampana ng kapilya. Sa labas ng bahay, may grupo ng matatanda na nag-uusap. Kita sa liwanag ng gasera ang kanilang mga mukha. Seryoso, tila nagbibilang ng mga pangalan. Sa gitna nila, hawak ni Mang Ilyong, ang pinakamatandang lalaki sa baryo. Ang lumang aklat na balot ng telang puti. Panata ng nayon, anak. 10 gabi, 10 gabi na walang batang dapat nasa labas kapag 10:00. Bulong ni Nena habang isinasarado ang kurtina. Matagal nang ipinapatupad ang panatang iyon. Ayon sa kwento ng matatanda, sa tuwing darating ay 10 buwan, may sumpa raw ang bumabalik sa baryo. At sa sumpang iyon, laging bata ang nawawala. Noong bata pa ako, may kalaro akong hindi na bumalik matapos ang 10:00. Akala namin nakatulog lang sa bahay ng kamag-anak, pero hindi na siya natagpuan kahit kailan. Napapitlag si Nena. Mabilis na ang hinila si Tomas palapit sa kanya. Halos maramdaman ni Tomas ang mabilis na tibok ng dibdib ng kanyang ina. Huwag kang kikilos, anak. Huwag kang maingay. Sa labas, huminto ang kampana. Ngunit ang mga matatanda na natili sa kanto, napayuko, tila may hinihintay. Si Mang Ilyong dahan-dahan binuksan ang lumang aklat at binasa ang mga salitang halos hindi maintindihan. Mga katagang luma, malalim ang himig at tila sumisingasing sa hangin. Sa 10 gabi ng dilim, walang batang lalabas. Walang batang maglalaro.
Sambit ng matatanda na ang sabay-sabay. Nakatitig si Tomas sa nanay niya. Gusto magtanong, pero isang sulyap lang ni Nena ay tumahimik na siya. Pinatay ni Nena ang gasera. Iniwan lang ang kaunting liwanag ng buwan na sumisilip sa siwang ng dingding. May tunog ng pako na parang kumikiskis sa kahoy. Tila may kumakapa mula sa labas. Bumulong si Nena sa anak niya. Hindi ka nila makukuha, anak. Hindi ngayong gabi. Ngunit sa kanyang dibdib, batid ni Nena na hindi lang ngayong gabi ang dapat nilang paghandaan dahil nagsisimula pa lang ang 10 gabi. Sa isang kubo sa dulo ng baryo, nagtipon ng ilang magulang. Ang ilaw ng gasera ay mahina, halos ayaw kumislap. Sa gitna, nakaupo si Kalosing, ang pinakamatandang albularyo sa nayon. Paputla ang balat at mabigat ang kanyang tinig. Alam niya naman ang panata at alam niyo rin ang parusa kapag ito'y nilabag. Ipinatong ni Kalosing ang isang lumang kahon sa mesa. Binuksan niya ito at inilabas ang isang telang pula na may burda ng mga simbolo. Hinaplos niya iyon. Tila ba may alaalang bumabalik. Noong kabataan ko, isang gabing walang buwan, may batang nawala habang naglalaro sa tabi ng punong balete. Lahat kami naghanap. Wala ni bakas. Kinabukasan, nakita na lang sa lupa ang mga yapak niya patungo sa kanino. Habang nagsasalita si Kalosing, isa-isang nagkatinginan ng mga magulang. Alam nilang may batang lumabas matapos ang kampana ngayong gabi. Isa bawat gabi, hanggang sa matapos ang 10 gabi. Ganito lagi, ganito palagi. At kung hindi natin susundin ang panata, lahat ng bata mawawala. At sa katahimikan ng kubo, tanging huni ng uwak at mabigat na paghinga ni Kalosing ang naririnig. Tila baga ang gabing walang buwan ay muling babalik. Ang unang gabi sa 10 gabi ay laging pinakamahaba para sa mga bata. Sa loob ng bahay, halos wala kang marinig kundi tunog ng gasera at huni ng kuliglig sa labas. Sinabi ni nanay, bawal lumabas. Pero may naririnig ako. Tomas, halika. Laro tayo. Napatingin si Tomas sa bintana. Sa kabila ng dilim, may aninong gumagalaw. Kumakaway. Hindi ko siya kilala. Pero parang nakita ko na siya kanina sa laro. Unti-unting lumapit si Tomas sa pinto. Inabot niya ang trangka at sa mismong sandaling iyon, sumulpot si Nena mula sa dilim ng sala. Hinawakan niya ang balikat ng anak, mariin. Halos bumao ng kanyang mga daliri. Tomas, wag na wag mong bubuksan ang pinto kahit anong marinig mo. Dahan-dahan niyang isinara ang kortina. Ngunit bago tuluyang mabalot ng dilim ang silid, natanaw ni Tomas ang ngiti ng batang iyon. Malapad at masyadong mahaba para maging totoo. Nagsimula ang 10 gabi ng panata at gabi-gabi may kakaibang nangyayari sa nayon. Hindi pa man sumasapit ang ika-10, ramdam na ni Tomas na may mabigat na nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Sa bawat gabi, tila may nawawala at may nadadagdag. Mula sa kabilang sityo, isang balitang ikinayanig ng buong baryo. Si Rodel, 8 taong gulang, hindi na nakauwi matapos maglaro sa may sapa. Sabi ng matatanda,
Bago siya nawala, narinig daw ang isang mahabang sipol. 10:00 ng gabi. Kinabukasan, walang nakakita kahit bakas ng bata. Sa mga kubo, inilak ng mga magulang ang mga pinto ng mas mahigpit. Huwag mong bubuksan ang bintana kahit anong marinig mo. Naiintindihan mo? Opo. Pero sa gilid ng kanyang pandinig, tila rinig pa rin niya ang sipol na iyon at ang mga yabag na papalapit. Bakit bigla na lang namatay ang ilaw? Sa dilim, may malamig na dumumpi sa kanyang bato. Sino yun? Isang anino ang dumaan sa labas. Bago pa siya makasilip, mabilis siyang hinila ni Nena palayo sa bintana. Huwag kang lalapit dyan, Tomas, huwag! Mula sa kanilang bintana, nakita ni Tomas at Nena ang matandang si Aling Rosa. Naglalakad mag-isa patungo sa punong balete sa gilid ng baryo. Nakayuko siya at mahigpit na yakap ang isang lumang manika. Manikang sira at puno ng alikabok. Ang sabi-sabi, iyon ang manikang inilibing kasama ng kanyang anak. 20 taon na ang nakalipas. Hindi ako nag-iisa sa kwarto. Sa salamin ng lumang aparador, nakatayo ang 3 batang hindi niya kilala. Mapuputla, nanlilisik ang mga mata, at nakangiti ng walang emosyon. Hindi sila gumagalaw, pero sa likod ng kanilang mga paa, may mga basang bakas ng putik na tila kumakalat papalapit sa kanila. Isang kalaro ni Tomas, si Junjun, ay hindi na pumapasok sa eskwela. Sabi ng kanyang ina, may sakit ito at hindi dapat nilalapitan. Pero gabi-gabi, rinig ni Tomas ang boses ni Junjun mula sa labas ng kanilang bakuran. Tomas, halika, laro tayo. Nagising si Nena nang wala sa tabi niya si Tomas. Pagbaba niya, sa gilid ng bahay, nakita niya itong nakaluhod sa lupa. Nakayuko. May kausap na hindi niya makita. Tomas, anong ginagawa mo dyan? Hindi ito tumingin sa kanya. Sa halip, parang mas lumapit pa sa lupa. Nakikinig. Makinig kayo. Kapag umabot sa gabi ang 10, wala nang ibabalik lahat ng batang kinuha. Magiging kanila na. Walang nagtangkang magtanong kung sino ang kanila. Pero sa dilim, ay narinig silang mabagal na sipol at alam nilang hindi na sila nag-iisa. Sa gitna ng kalsadang walang ilaw, nakatayo ang batang hindi nila kilala. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, ngumiti ito. Isang ngiting walang buhay. At bago sila makagalaw, nawala ito sa hangin. Kasabay nagpagpatay ng lahat ng ilaw sa buong baryo. Sa 9 na gabing lumipas, bawat sigaw at bawal sipol ay parang mga paanyaya mula sa isang mundo na hindi dapat nilalapitan. At ngayong nalalapit na ang 10 gabi, ramdam ng bawat tao sa nayon na may huling bisita silang darating. Tomas, huwag kang lalabas kahit sino pa ang kumatok. At doon nagsimula ang huling gabi. Ang gabing walang makakalimot. Gabi ng 10, tahimik ang buong baryo. Masyadong tahimik. Para bang huminto ang oras habang unti-unting gumagapang ang lamig sa bawat sulok ng bahay nila Nena. Nagising ako nang hindi ko alam kung bakit. Ngunit sa tabi ko, wala si Tomas. Tomas,
Anak, Lumabas siya ng silid, pitpit ang gasera. Sa liwanag nito, may bakas ng malilit na paa sa alikabok na sahig. Basa, parang galing sa ilog. may tumatawag sa akin. Yung batang kalaro namin kagabi, sabi niya, may laro pa daw. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kung saan siya. Sa ilalim na malaking puno. Malamig, madilim, pero hindi ako natatakot. Kasi andun siya, nakangiti. Habang palabas ng bahay si Nena, sinalubong siya ni Kalosing. May daladalang sulo. Nasa balete! Bilis! Apat silang tumakbo. Si Nena, si Kalosing, at dalawang kapitbahay. Habang papalapit sila sa puno, mas lumalakas ang kampana. Kahit walang tao sa kampanaryo. At sa ilalim ng balete, nakita nila si Tomas. Nakatayo, nakangiti, hawak ang kamay ng batang hindi nila kilala. Tomas, halika rito. Dahan-dahan siyang lumingon. Pero ang mga mata nito, itim na parang walang puti. Bitawan mo yan! Hindi yan bata! Umihip ang malakas na hangin. Halos mapatid ang mga paa nila sa lakas ng hampas. At sa isang iglap, nawala ng liwanag ang gasera ni Nena. Panata, bayad na. Nang muling bumalik ang ilaw, wala na si Tomas. Wala ring bakas ng batang kausap niya. Tanging malalalim na yapak sa basang lupa ang naiwan. Papasok sa ilalim ng balete. Kinabukasan, walang nakakita o nakarinig kay Tomas. Pero sa mga gabing sumunod, may nagsasabing nakikita nilang isang bata sa gilid ng kalsada. Nakangiti, nakatayo lang, at may hawak na manigang luma. At sa tuwing maririnig ang sipol na iyon, isa na namang bata ang nawawala. Sa paanan ng punong balete, nagtipon ng ilang matatapang na kapitbahay. Sa gitna nila, si Kalosing. Nakaluhod sa lupa, hawak ang palayok na may lamang abo at asin. Hindi na ito basta dasal ng paghingi ng awa, ito'y dasal ng paniningil at pagbawi. Sa ngalan ng liwanag, ibalik mo sa amin ang kinuha mo. Mula sa ilalim ng ugat ng balete, kumikislap ang dilim. Parang usok na may hugis. At sa bawat galaw nito, may mga kamay na pilit umaabot. Huwag kang patitinag, Lusing. Hindi ka pwedeng matakot. Isa lang ang hahabulin nila kapag natikman nila ang takot mo. Inay! Tomas, anak, nandito ako. Pero bago pa siya makalapit, humarang ang isa sa mga aninong may kamay. Bawat galaw nito, parang may kaluskos ng tuyong balat at amoy ng lumang lupa. Sa asin at abo, sa apoy at hangin, ibalik mo siya. Bitawan mo ang bata. Sa pagbagsak ng palayok, kumawala ang hangin na parang bagyo. Nagsigawan ang mga nakapaligid na makita nilang mula sa mga ugat ng balete. Isang batang pawis na pawis at nanginginig ang lumabas. Tomas, anak ko. Yumakap si Tomas sa ina. Pero sa likod ng kanyang balikat, nakatingin si Kalosing. Hindi inalis ang tingin sa mga ugat ng balete. Doon, kahit wala nang dapat na makita, may dalawang mata pa ring nakasilip.
nanonood. Akala ng lahat tapos na. Akala nila na ibalik nila si Tomas. Pero sa bawat yapak nilang papauwi, may kasabay. Tahimik, mabigat. At sa likod ng kanilang anino, may isa pang anino hindi dapat nandun. Hindi pa tapos ang laro. Bitbit ni Nena si Tomas pauwi. Hawak-hawak ang kamay na nanlalamig pa rin. Tahimik ang buong baryo. Pero sa bawat kuluskus ng pawid at sipol ng hangin, para bang may kasunod sila. Akala ko tapos na ang lahat. Pero bakit parang mas mabigat ang hangin ngayon? Bakit parang mas madilim? Pagdating sa bahay, agad nilang isinara ang pinto. Inilapag ni Nena si Tomas sa banig. Pinahigop ng mainit na sabaw. Pero habang kumakain si Tomas, kumurap siya at tumingin sa bintana. Nay, andito na sila ulit. Noon ko lang naramdaman na hindi lang si Tomas ang binalik sa akin ngayong gabi. At mula sa gilid ng bintana, sa liwanag ng kislap ng kidlat, nakita ni Nena ang isang pamilyar na mukha. Pero hindi ito bata. Isa itong anyo na matagal ng bahagi ng panata. At doon ko lang naalala ang papali ni Kalusing. Kapag sinimulan na ang laro, walang ligtas hanggang may natitira pang gabi. Hindi ako makatulog buong gabi. Bawat kisap mata, iniisip ko kung anong ibig sabihin ng sinabi ni Tomas. Nandito na sila ulit. Sino ang tinutukoy niya? At bakit parang inaabangan nila kami? At sa gitna ng katahimikan, muling umalo ng hangin. Dala ang isang amoy na matagal nang hindi nararanasan ng baryo. Ang amoy ng kandilang panglibing. Alam kong hindi pa tapos ang laro at bukas ng gabi, baka hindi na bahay namin ang balikan nila. Ikasyam ng gabi, ang buong baryo ay tila nakahinga ng mabigat. Pero sa ilalim ng katahimikan, may kung anong gumagalaw. Araw-araw mas lumalalim ang mga anino, mas lumalapit. At ngayong gabi, pakiramdam ko nandito na sila. Sabi nila, makikipaglaro lang, saglit lang. Mula sa pintuan, napapansin ni Nena ang kakaibang pagkakatitig ni Tomas sa bintana. Tomas, sino kausap mo? Mula sa kalsada sa harap ng bahay, kita ang isang bata. Nakatayo sa gitna ng daan, walang galaw. Puti ang suot, gusot at marumi. Pero parang walang tama ng dumi sa balat, nakangiti lang. Ang batang unang nag-anyaya kay Tomas. Ngayon, mas malinaw na. Ang ngiti na ay hindi masaya, kundi parang nakaukit, pilit at walang kabuhay-buhay sa mata. Hindi siya kumukurap. Hindi siya humihinga. Biglang tumayo si Tomas at parang naaakit na lumabas. Hawak ni Nena ang braso niya. Tomas, huwag kang lalabas. Kailangan kong sumama. Nandito na siya. At sa bawat kiling ng ulo, mas lumalalim ang dilim sa paligid hanggang ang buong daan ay lunod na sa anino. Kung hindi ko siya pipigilan ngayong gabi, baka sa ikasampu, wala na akong anak. Sa pagpatak ng 10:00, isang laro na lang ang natitira. Mahigpit ang kapit ni Nena kay Tomas.
Pero ramdam niyang humihigpit din ang hangin sa paligid nila. Parang hinihigop palabas ang init. Ang batang nakangiti ay nakatingin pa rin sa kanila mula sa gitna ng kalsada. Pero ngayon, may mga anino sa likuran nito. Iba't ibang hugis ng mga bata, nakapila. Lahat ay walang mukha. Isang gabi pa. At kapag umabot doon, wala nang makakabalik. Dumating na ang gabing kinatatakutan ng buong nayon. Ang huling gabi. Ang gabi na walang makakapigil sa sino mang kukunin. Magdamag ako nagbantay. Hindi na ako pumikit. Pero, nang dumating ang alas 10, ramdam ko parang hindi na akin ang anak ko. Napalingon si Nena sa malayo. Sa lilim ng balete, naroon ang batang nakangiti. Pero ngayon, nakalapit na ito ng ilang hakbang. At sa likod nito, mas marami pang anino ng mga bata. Para kay Tomas, ang paligid ay parang natatakpan ng makapal na usok. Hindi niya marinig si Nena. Pero malinaw niyang narinig ang boses ng batang una niyang nakilala sa laro. Isa na lang, tapos kompleto na tayo. Tara na! Parang tama lang na sumama ako. Parang matagal na kami magkakilala. Unti-unting nabibitawan ni Tomas ang kamay ng ina. Si Kalosing may hawak na sako ng asin at abo. Mabilis na papalapit. Sa mukha niya, lata ang kaba. Hindi na ito simpleng ritual. Ito na ang huling laban. Huwag mo ang bitawan, Nena. Kapag nakatawid dyan sa ilalim ng anino ng balete, walang na tayong magagawa. Katulong ni Kalosing si Nena na umihila kay Tomas. Pero ramdam nilang may humihila rin mula sa kabilang panig. Hindi nakikita. Pero parang maraming kamay ang nakakapit sa katawan ng bata. Biglang naputol ang ilaw ng gasera. Ang paligid ay puro dilim. Tanging ngiti ng batang estranghero ang maliwanag. Maputi, malamig, parang kumikislap. Sa isang iglap, hinigop ng anino ang kalahati ng katawan ni Tomas. Huli na! Walang pag-aalinlangan na binuhos ni Kalosing ang asin at abo sa mismong lupa sa paanan ng balete. Sabay tasal na parang galing sa ibang panahon. Malakas ang sigaw ng lahat ng aninong bata. Parang sabay-sabay silang naglaho. Parang ibinato si Tomas pabalik mula sa dilim. Bumagsak sa mga bisig ni Nena. Unti-unting lumiliwanag. Pero hindi dahil sa araw, kundi dahil natigil ang bigat sa hangin. Tahimik ang paligid. Akala ko tapos na. Pero nung lingunin ko ang ilalim ng balete, naroon pa rin siya. Nakatingin, nakangiti, at alam kong maghihintay lang siya ng susunod na 10 gabi. Lumipas ang ilang linggo, mula ng huling gabi sa ilalim ng balete. Tahimik na ulit ang baryo. O yun ang akala nila. Nasa kusina si Nena, nagtitimpla ng kape. Ramdam niya ang kakaibang lamig sa hangin kahit tirik ang araw. Sabi ni Kalosing ligtas na si Tomas. Pero bakit tuwing gabi, naririnig ko pa rin siya. Nakikipaglaro sa kung sino. Mag-isa sa kwarto si Tomas. Nakaupo sa sahig. Sa harap niya, nakahilera ang 10 maliliit na pato. Parang may laro siyang sinusundan. 1, 2,
3, 4, 5. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mahuli ang lahat.